Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ito disclaimer lang po. Lahat ng kino-content ko dito, huwag niyong haluan ng politics. Wala akong kinakampihan. Pag mali, mali. 'Di ba? Katulad nung kahapon, aakusahan ako na pro Duterte ako. Ganyan si Duterte, ganyan. Ano pakialam mo kay Duterte? Talaga namang mali yung sinabi nung pulis na wag daw tingnan as masama ang drug user. 'Di ba? Yung pagiging drug user ang pinag-uusapan ha. Meron magsasabi, baka ang tinutukoy yung pagiging hindi yung pagkatao. Wala naman tayong pinag-uusapan doon sa pagkatao. Yung act ang pinag-uusapan, yung pag-drug use. Ang paggamit ng illegal na droga ay masama. 'Di ba? Wala na tayong explanation doon. Never mong sasabihin na wag tingnan ang pagda-drug use na as masama. Masama 'yun. Tapos may magdadalhin pa, alam mo yung mamimilipit pa na na gagawa ng explanation kahit hindi naman yun yung explanation ng pinagtatanggol niya. Siya yung maghahabi-habi ng explanation. Para ipagtanggol yung pinagtatanggol niya. Alam nyo, minsan kaya hindi ako kumakampi kahit kaninong politiko. 'Di ba? Kasi pag may kinampihan ako, mapipilitan akong ipagtanggol yun eh. Kahit minsan mali na. 'Di ba? Sana ganun din kayo. Ang ipagtanggol natin ay Pilipinas. Hindi kung kani-kaninong politiko. Kasi pag may kinampihan ka diyan, minsan kapag iskoran yan eh. Pag may sinabi ditong isa, napuntusan yung isa, mapipilitan ka ipagtanggol. Kahit naman na mali naman talaga, ipagtatanggol mo. Tsaka wag niyo kong aakusahan na supporter ka ni Bangag. Supporter ka ni Duterte. Wag ganon. 'Di ba? At saka please, wag niyo pong kokontrahin ang gusto kong sabihin dito. Kalayaan ko po ang gusto kong sabihin. Ang kalayaan niyo diyan, kontrahin niyo kung mali yung sinasabi ko. At pag nakontra niyo kung mali ang sinasabi ko, syempre ipagtatanggol ko din ang sarili ko. Kalayaan ko din po 'yon. Hindi ko kayo pinagbabawalan na mag-comment ng gusto niyo diyan, pero wag niyo po akong pagbabawalan sa gusto kong sabihin. 'Di ba? May mababasa ako diyan. Huwag ka na mag-politics. Anong pakialam mo? Kung halimbawa nahapyawan ko, bawal po ba? Actually, hindi naman politics ang pinag-uusapan natin dito kung tama o mali. Minsan kasi pag nasasagi yung nasasagi yung sinusuportahan, politiko na agad ang dating sa inyo eh. Katulad nung ang pinag-uusapan lang naman, mali ba yung statement na wag tingnan na as masama ang drug user? 'Di ba? Sa akin mali 'yon. Yung pagiging drug user maling-mali na eh. Tapos wag natin titingnan as masama. Ano ba? Tapos supporter ka kasi. May scientific yan kung bakit nasabi 'yon. Tangina mo, pinagtatanggol mo yung tao na yung pinagtatanggol mo eh. Kaya pa ang explanation behind dun sa pagiging drug user niya kung siya ay yung act ng pagda-drug use. Mali 'yon kahit saan tayo makapunta. Kaya nga nahuli yung bus driver na gumamit eh. 'Di ba? Dahil kung yun ay biktima lamang, dapat hindi siya hinuli, siya ay inalagaan. Bakit siya hinuli? Ibig sabihin masama yung ginawa niya. Ganun lang kasimple. Wala nang scientific pa. Ano na lang yan eh, yung pagiging, yung pagkakaroon ng explanation kung paano sila nagiging biktima. Sa ibang usapan na yan. Pero basically, kapag sinabi mong mali ba ang gumamit ng illegal na drugs, mali. Masama. Yung illegal drugs na nga, kaya nga illegal eh. Tapos wag natin, yung gumamit ng illegal, wag nating sasabihin as masama, ano ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, napuntusan lang yung PNP, nagalit na yung iba. Ibig sabihin, pinagtatanggol daw si Duterte. Pakialam ko dun. Sunugin nyo pa ng buhay sa harap ko, wala akong pakialam dun. Anyway, may bago na namang issue. Ito magiging fair ako. Huwag niyong titingnan as politics ito, utang na loob.
Doon lang tayo kung saan ang tama at may kakausapin tayo na tao na may nalalaman sa batas. Pero panoorin muna natin to mga men. Pwede daw dakpin kahit walang warrant. 'Di ba? Pakinggan natin. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Ito, ang sabi daw nila, actually mali yung mali yung context na pinaparating nitong post eh. Ngayon ang tanong, pwede na pala dakpin kahit walang warrant? Hindi pwede. Pag walang warrant hindi pwede. Pero pag ang statement pwede na palang dakpin kahit walang kopya ng warrant, ayon sa batas pwede. Nagigets nyo? Yung konteksto? Ba't mo ko huliin? Wala naman pala akong warrant. Ba't ka mahuhuli? Pero kapag sinabi na pwede bang dakpin kahit walang kopya ng warrant, ibig sabihin may warrant ka, hindi lang dala yung kopya, pwede. O, natin, nagiging fair ako Baka sabihin nyo na naman, may nagsabi pa nga sa akin kapag, hindi sinabi mo kasi walang alam yung pulis eh. Kaya nga siya nagkamali dahil hindi niya alam na masama ang drug user. Ano ba? Anyway, kausapin natin si Sir Oyabak, code name Oyabak. Ito yung lagi kong tinatanungan Tawagan natin, voice call na lang tayo. Dahil lang para malinaw tayo dito. Hello? 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 Oh, yes. Or ano na tayo? Actually on air na tayo. Wala earphone kaya ni-loudspeaker ko. Oh, yes. Okay, sige. So napanood mo sir yung video, di ba? Oo. So anong masasabi mo doon? Hindi, wait lang Gusto ko munang linawin. Iba yung usapin ng walang warrant talaga. So walang dala ng kopya ng warrant, tama? Oh, yes. Hindi ka po Yung sinabi ba ni Torre, ni General Torre? sinabi niya naman na may kung walang kopya. Kasi ang nakalagay doon kasi sa caption, legal ba yan na arestuhin ng walang warrant? Hindi ka pwedeng arestuhin nang wala kang warrant, tama? Generally, hindi ka pwede. Oo, pag walang warrant. Pero pag may kopya walang kopya ng warrant, pwede. Kasi may warrant kayo, wala lang dalang kopya, tama? Yes. Ayun. Sige. Ang basis niyan, yung rule 113, section 7 ng Rules of Court. Pwede kang arestuhin ng walang dalang physical copy ng warrant, pero hindi ibig sabihin nun, walang warrant. May warrant yun, ibig sabihin, hindi lang dala. Oo. So, pwede ka pa rin arestuhin ng ganun. Ang reason yan kasi for practical purpose, kasi you cannot expect a policeman na dala niya yung warrant sa lahat ng wanted. Diba? Oo. Kasi ang pinalalabas kasi, sinasabi daw ni General Torre, pwede daw arestuhin ng walang warrant. Hindi pwede yon. Walang warrant Ang sinasabi... Pero may exception din yun Yung hindi. mga inflagrante delicto, yung mga ganon. Yung Inflagrante delicto. Ibig sabihin kung nakita ka na mismo na... hindi. Ano yun? Understandable yun kasi alangan namang hindi mo arestuhin yun dahil nakikita ka na, di ba? Ang ibig lang sabihin, yung halimbawa, dadamputin ka lang na wala ka namang warrant. As in, halimbawa, nakaupo ka lang sa isang kanto, tapos inaaresto ka, tapos wala kang warrant. Hindi pwede yun dahil wala kang warrant Tama. Yes, oo. Tapos wala kang standing na warrant na inisyo ng korte, hindi yung pwede. Yes. Oo. Pero yung usapin na hindi dala ang kopya ng warrant, pwede. Pwede, oo. Kasi may warrant yun May warrant yun, hindi lang dala yung kopya. Kasi feeling ko doon nagkakaroon ng kalituhan Yung caption kasi malicious Yes, true. Parang ang Misleading. Oo. Parang ang sinasabi, pwede na pala daw arestuhin ng walang warrant. Siyempre,
mag-ano sa utak ng tao yun na, ay, gano'n na pala, oh, martial law na tayo. Pero pagka under ka ng martial law, pwede no? Na walang warrant, tama ba? May subject to limitation pa rin yun eh, kahit na ano. Hindi, yung luma. May martial law. Di ba parang ni-revise na yan ngayon? Yes. Iba na yung martial law nung Oo. time ng Marcos. 1972 Constitution, tapos iba na yung martial law sa 1987 Constitution. Magkaiba na. Yung alam mo yung privilege ng habeas corpus, suspended din eh pagka may martial law. Pero hindi ibig sabihin nun hindi pwedeng mag-issue. May habeas corpus pa rin kahit may martial law. Yun nga lang, yung privilege mo pwedeng ma-suspend. Pero hindi ibig sabihin nun wala talaga. Meron yun, kaso mas limitado sa sa ordinaryong pagkakataon. Pero ibang-iba yung martial law na tinutukoy if ever magkaka-martial law ngayon sa martial law dati. Iba yung martial law. Oo. Kasi baka mamaya, So, dati halos unlimited yung nun eh. Halos unlimited yung time frame nun eh, kahit kailan nila ililift yun. 'Di ba? Pero Oo. ngayon hindi, meron ng mga safeguards para sa abuse. kasi mamaya, yun lagi ang kadalasang panakot eh. Martial law eh. Tsaka yung martial law hindi na unilateral yung approval, no? Inaano yun, kailangan mo nang patunayan na kailangan yan ng martial law. So, Kailangan mapatunayan na may rebellion, may mga ganun, di ba? merong grounds for Dati hindi ko tiyak, no? I-review ko rin yun kung unilateral. Tingin ko unilateral yung declaration ng martial law ng panahon ni Marcos. Kasi siya, di ba, meron siyang presidential decree powers nung time na yun eh. So, meron siyang legislative power noon. Eh ngayon, wala namang legislative power yung presidente. So, well. Pero nung panahon ng martial law dati, may rebellion naman talaga yata noon eh. Tama? Yun yung sinabi ni Enrile, meron. Pero later on, ibang usapan na yan, medyo... Sige. Hindi na natin naabutan yun, ano? baka kasi pumasok sa part ng political. Oo, wag na. Baka mamaya. Ganun din ako eh. Pag may sinabi ako dito, aawayin na ako ng kabilang partido eh. Hindi, ang sa akin lang kasi, nagiging fair naman ako. May time kasi na sinasabi kong mali yung sa kabila. May time din naman sinasabi kong mali doon sa kabila. It doesn't mean na may pinapanigan naman kasi tayo. Diba? Yes. Oo, meron tayong personal feelings, yes. Pero on the other hand, of course, we should try to minimize that kung magiging objective tayo, di ba? Ang sinasabi ko kasi minsan, kapag ka may pinanigan ka kasi, alam mo yung mapipilitan kang ipagtanggol kahit mali na. Dahil kakampi mo. Yun kasi ang masama dun eh. Yung makukumpel ka na i-justify yung ginawa niya. Yes. Yun kasi iniiwasan ko eh. So yun lang naman, may idadagdag ka pa regarding dito. Wala naman. Oy, magandang gabi sa lahat, no? Magandang umaga sa lahat. Yun lang. Sige. Oy, salamat Sara. O yun, nanggaling na mismo dito kay codename Oyabak yung ano. Yung oy, may channel mo nga, i-plug mo nga. Ano yung channel mo? Meron akong channel, Everett TV, kaso halos 1 year na akong hindi nag-upload eh, kasi Masyado kang busy. Oh, sige. Oy, salamat ha. Yun lang naman. At least kahit pa paano nag-explain nito yung mas may alam kaysa sa akin. Yun lang. Maraming salamat, sir. Bye-bye. Thank you din. Bye-bye. So yun pwede talaga. Pwede siyang maaresto kahit walang dalang kopya. Walang kopya, hindi sinabing walang dalang. Pero tama yung sinabi niya, pwede ka arestuhin ng walang warrant talaga kung nasa act ka nung ginagawa, nakita ka ng pulis na let's say may pinatay ka na, 'di ba? Malamang kailangan arestuhin ka talaga noon. Pero yung ang sinasabing aresto dito, yung halimbawa nakaupo ka lang sa bahay niyo, no? Tapos bigla kang pupuntahan. Tapos aarestuhin ka. Wala ka namang warrant. Hindi ka pwede arestuhin.
Pero kung may warrant ka, kahit nakakalito, no? Kaya ako kasi pinaulit-ulit kasi doon nagkakaroon ng kalito. Gusto kong malaman nyo yung totoo. So ito yung wait lang, babasahin ko lang yung incident niya sa akin. Ayon daw kasi dito, Rule 113, Section 7, Rules of Criminal Procedure. Nakalagay dito, Rule 113, Section 7, Rules of Criminal Procedure. Sabi niya dito, Section 7, method of arrest by officer by virtue of warrant. When making an arrest by virtue of warrant, the officer shall inform the person to be arrested of cause of the arrest and of the fact that a warrant has been issued for his arrest, except when he flees or forcibly resists before the officer has opportunity to so inform him, or when the giving of such information will imperil the arrest. The officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest, but after the arrest. If the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. Pero basically, pwede pala yun. 'Di ba? Parang ganito kasi yan eh. Halimbawa, kilala mo to na halimbawa nag-meeting kayo doon. Ito yung pagkakaintindi ko Nag-meeting kayo doon sa police officer. Doon sa police department, police officer. Nag-meeting kayo, 'di ba? Minsan ito most wanted ito si Pedro. 'Di ba? Si Pedro de la Cruz. Siya yung ito yung itsura niya. Now, nakita mo siya sa daan. Huhuli mo siya dahil most wanted siya eh. Pero not all the time kasi dala-dala mo yung kopya ng warrant of arrest niya. Kaya pwede na arestuhin kahit walang kopya ng warrant. At granting na ipapakita naman. Ito naman na nakikita kong butas dito sa na to. Sana nila ito maayos nila itong batas na to Paano kung biglang imbentuhan ka na lang? Na, oy, arestado ka, may warrant ka doon namin, tos yung pala, idadala ka kung saan. Di ba? Yun ang pinag-usapan din namin eh. Sabi kong gano'n, paano if hindi ka naman sa presinto idadala, ano assurance, mahirap din yan. O yun ang mahirap nga. Tapos sabing gano'n sa akin, kapag ganyan, patawag na lang daw ng barangay official. Yun. At least kahit pa paano meron kang security na dadalhin ka talaga sa sa police station, 'di ba? Kasi kapag ganyan na walang dalang kopya ng warrant, mahirap din. 'Di ba? Pag security pa rin. Pero kung usapin na legal 'yon, 'di ba? I'm sad to say na legal po na arestuhin ka ng walang warrant. Now, proceed tayo. Walang kopya ng warrant Walang kopya. Hindi ko sinabing walang warrant. Kailangan talaga may warrant ka pa. Pero yung kopya ng warrant, hindi kailangan na dala-dala. Kasi may mga circumstansya na katulad ng sinabi ko kanina, paano kung bigla ka na nakita sa kalye, ikaw pala yung most wanted. 'Di ba? Anyway, proceed tayo next. Ito, wag na naman magagalit sa inyo yung mga anti-Duterte Wala naman akong kinakampihan eh. Pero nakikita ko parang rampant ito Yung gumagamit ng random pictures. Chinek ko to. Pwede kasing ang mangyari, fake news ito eh. Pero itong post na to, marami yung mga ginagamit na picture na ini-involve sa war on drugs. Katulad nito, yung anak ni Aling Sheila. Sikat ito si Aling Sheila eh. Kapatid ni Christine Tangonan. Dad ni Dr. Lox Andutan. Dr. Perlas. Si Acho Castillo, kilala nyo to? Kilala ito na namatay ito sa sa hazing eh. Paano nakasama sa EJK yon? Kasi may kumalat na picture na
dala-dala siya sa rally. Ayan o, nakakahiya kasi, men. Ito naman yung argument ko. Sometimes, no, 'di ba, sa siraan sa politics, minsan kasi nag-e-evolve na eh. Minsan napapansin ko, aware naman ako na yung halimbawa magpapakalat ng fake news, ay yung kampo din mismo ng ginagawa ng fake news. Para masilo lang yung, para pagmukain tanga lang yung kabilang partido. Oo, napapansin ko yung diskarte na yan, yung halimbawa, ganito, no? Meron ako nakita dito eh. Siyempre, not all the time naman, yung mga kababayan kasi natin, tanggapin natin na mahina talaga ang comprehension ng iba. Minsan kinakapitalize yun eh. Majority kasi ng supporter ng isang malakas na politiko, mga walang pinag-aral. Huwag naman natin gawin tanga yung kababayan natin. Katulad nito, no, meron ako nakita ditong post. Ayan o, minsan may mga satire na ganito na syempre, ang isip mo ha, bilang pagsuporta kay Duterte, inaan niya lahat ng DDS na pigilan ang paghinga hanggat hindi pinapalaya si Digong. Iwasan natin gumawa ng ganito. Syempre, ako, naiintindihan ko naman na majority sa kababayan natin, mga utak teleserye at mga mahihina ang ulo. Hindi kasi nakaka-solve ng problem ito yung pagmamak dun sa ano eh. At the end of the day, alam mo, hindi magpe-prevail ang totoo eh. Kung patuloy kayo na iinsultuhin nyo yung mga tao na yan. Kasi alam nyo mga kababayan ko, yung mga tao na iniinsulto nyo na yan, kailangan nyo rin yan sa eleksyon eh. Nasa kanila yung power ng boto eh. Kung patuloy nyong gagawin itong mga to, walang maano sa atin eh. Walang magtatagumpay. Kahit gaano pa kaganda ang pinaglalaban nyo, tapos ganito kayo uminsulto sa mga sa mga supporter ng kaaway nyo. Hindi, ganyan na naging formula ng dilaw nun eh. 'Di ba? Instead na manligaw sila ng boto. Tapos ito, no, may isa ditong kumakalat na post. Ito, binerify ko talaga to. Nung una, pwede kasing isipin ko na baka ito ay edited. Kasi napapansin ko mga kababayan, parang ang dating kasi is gumagawa ng fake news. Katulad na sinabi ko kanina, no? Gumagawa ng fake news yung isang partido para ipain sa mga supporter ng kabilang partido. Ito, katulad nito, no? Ito ay galing sa ABS-CBN daw. Tapos, ito daw si Aling Sheila, hindi naman during drug war daw namatay. Pero, nandun yung anak niya. 'Di ba? Tapos na yung term ni Duterte, tapos kasama, yes, minsan ilulusot nyo na naman, may makikita akong dahilan dyan na hindi, ang pinag-uusapan naman dyan, hindi lang yung panahon ni Duterte, yung drug war as a whole. Di ba? Minsan yun na magiging palusot eh. Yung mga namatay dahil sa yun naman ang pinag-uusapan dyan eh. Basta drug war, it doesn't matter kung kaninong pamumuno. Pero nagsulputan itong mga to nung nakulong si Duterte eh. So malamang may kinalaman ito sa drug war dapat ni Duterte. Pero gagamit kayo nito. Ngayon, nagiging fair naman ako. Tinitingnan ko, baka mamaya ito ay inedit lamang. Kasi kadalasang bintang nyo sa sa mga supporter ni Duterte, mga DDS, mahilig sa fake news, di ba? To be fair naman, binerify ko ito. Tiningnan ko yan sa sa ABS-CBN News eh. Kasi ang sabi kasi dito sa post na to, screenshot na lang kasi eh. Sabi ganun, tigilan mo kami Aling Sheila, yung anak mong adik, magnanakaw, pinatay yan nung last year lang na si Marcos president. Hindi time ni Duterte, pinatay ang anak mo ng kapwa adik dahil ng 11. Yun na naka-red sa picture frame, taga dito sa amin yan, wag ako. Kasi Duterte supporter kasi ito eh.
So nagkaroon ako ng due diligence sa i-check naman to, baka ito ay edited or fake news na naman na kinalat. Nagiging rampant na ito. Minsan nadadala din ako na yung alam mo ito katulad ng nanay. Ito pala ay namatay sa panahon ni Marcos. Sa akin, napaka-unfair naman kung isasali mo ito sa isang pagtitipon dahil kay Duterte. Dahil sa drug war ni Duterte. Kasi dito nakalagay doon sa caption ng ABS-CBN, no? Mothers and wives of drug war victim. Dali ha, hanapin natin yung main nito, main post nito. Baka sabihin nyo kasi Pero sinearch ko to. Ini-screenshot ko nga yan just in case na na burahin ng ABS-CBN yan Saan na ba yun? Mukhang binura na nga yata. Hindi dito. Binura na nga yata, men. Just imagine, no? Yan ang gagawin nung mga naglalaban-laban sa politics, yung gumagawa ng fake news. Hindi lang lahat ng party guilty dyan Huwag tayo mamili na sila DDS lang ang gumagawa niyan. May time kasi, yung sa kabilang party din, gumagawa talaga ng fake news yun para ipain sa kabila. Baka nga mamaya, nangyayari yan last election. Both parties gumagawa sila ng fake news. Ito ha, for the sake of fairness, ito yung video na kinapture ko. Ito yon, ayan diba, ABC. Ito yung main kinlik ko yung ABC, verified talaga, galing sa ABS-CBN News. Yan yung in-screenshot. Ngayon, binura na yata to Ayan Tapos si Acho Castillo pa kasama, yung hazing victim. Unfair naman ito. Ayan ito yung, caption, mothers and wives of drug war victims hold up photos of their loved ones a day after the arrest of former President Rodrigo Duterte. Parang pinapalabas, ito ay actually hindi naman direktang sinabi na drug war ni Duterte. Kaya lang, after the arrest, parang ang pinalalabas kasi ganun mga biktima ito ng drug war ni Duterte. Although na, let's say, dahil sa drugs namatay ang mga yan, pero wag naman tayong mamili ng kung sino-sinong picture na lang. 'Di ba? Katulad nito ni Acho Castillo, papakita ko sa inyo. Tapos taga UST pa yung gumagawa. Ang masakit dito, yung mga gumagawa niyan, hindi naman nila alam yung ginagawa nila. Paano ko nasabi hindi alam? Ito na yung Ito na yung proof Hindi talaga nila alam Si Acho Castillo, political ba yan? Extrajudicial killings ba yan? Si Acho? Hindi, mga supporter ng, mga antay pala, Duterte. Hindi ako pro Duterte pero yan. Anong palusot na naman ang sasabi? Surface level na naman yan? Ano ba? The fact na gumagawa kayo ng mga ganyang bagay, ako naiintindihan ko pa yung yung minsan pang tira sa DDS na gagawa ng fake news Kasi doon, pwede kasing mangyari, anti-Duterte din ang gagawa ng fake news na yon. Dahil diba, kilala nga naman natin na mahina ang comprehension. Hindi naman lahat, Minsan, alam natin, mahina ang comprehension. Ina-exploit nila yun Kasi kung sino ang talagang politiko na may pinakamaraming supporter, marami talagang medyo kapos na supporter yon, kapos sa pag-iisip. Kasi nga, majority ng mga Pilipino,
alam naman natin na mahina talaga ang comprehension. Yun ang ine-exploit ng mga anti-Duterte. Na sila na mismo ang gumagawa ng fake news na ipapain dun sa mga yon. 'Di ba? Meron nga diyan yung ano ba yung kinakalat na ano, baka nga yung kay Marcos din yun. Mismong taga-kabila din na nag-ano nun eh. Or anti-Duterte din ang gumawa nun eh, yung kay Lisa Marcos na na-hold daw. 'Di ba? Hindi na bago 'yan kasi ngayon iba-iba na ang diskarte ng mga partido ngayon. Pero wag sana tayong gagawa ng mga ganitong bagay. 'Di ba? Ayun, no? Kuya Acho was killed because of hazing, not because of EJK. Nakakahiya tong ganito eh. Oh, may papalusot na. Hindi, kasi kaya inano yan, ano palusot nyo dyan? Hindi ko naman pwede sabihin na ginawa ng kalaban nyo yan. Kayo din ang gumawa niyan dahil mga I believe, mga anti-Duterte tong mga to, di ba? Sabihin nyo ginawa na, yung mga post pwedeng ginawa ng kalaban nyo, magiging fair naman ako. Halimbawa, gagawa ng, di ba, naalala nyo yung gumawa ng AI na sumisinghot si BBM ng drugs, naalala nyo yon? Di ba? Feeling ko ang gumawa nun, kalaban nyo rin eh, ng mga pro-BBM. Nagiging fair naman ako. Pero pag mga ganito ng sobrang kapal ng mukha na niloloko na lang yung mga tao, dapat iisa tayo ng pinaglalaban, yung katotohanan eh. Hindi sa katulad nito no ni Ma'am Christine Tangonan. Gusto ko lang pong linawin na ang aking kapatid na si Aldrin M. Tangonan ay hindi biktima ng war on drugs. Siya ay pinatay ng isang kriminal dahil sa selos. Hindi siya biktima ng anumang operasyon na may kinalaman sa droga. Tapos ito yata inano siya piniem siya eh. Totoong post ito, baka sabihin nyo naman fake news na naman ha. Yung mismong source niyan, saan ba yan? Ayan o. Ni Ma'am Christine Tangonan. O yan. O. May nagsusorry daw sa kanya. No numbness, straight using Aldrin's picture. Then why do private apology now? Bakit sa private daw nag-apology? O. Dear Christine, we want to sincerely apologize for the unintentional misidentification of your brother Aldrin's photo in our recent mobilization. We obtained the image from an external source, believing it to be that of a victim of Duterte's drug war. And we deeply regret any distress this has caused you and your family. Please know that was never our intention. Our advocacy has always been about seeking. Diba? Mga anti-Duterte mismo, bulag eh. Tapos ang kapal ng mukha nyo, sabihin nyo mga DDS, mahina ang ulo. Parehas lang. Di ba? Ito nga, wala kayong due diligence na na ginawa eh. Para dyan sa paggamit nyo ng picture eh. Inuulit ko, wala akong kinakampihan ha. Pero pag ganyan, sobrang pakapalan na talaga ng mukha. Na ang nilalabanan ko dito yung pamimeke. Naging fair naman ako ha, yung kay General Torre. Nilinaw ko naman sa inyo na pwede naman yun. Sinabi ko nga misleading yung caption eh. Kaya wala kayong karapatan magalit sa akin kung nasagasaan ko yung yung pinaglalaban nyo. Anyway mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye.